Okay. Purihin po ang Diyos. Kumusta na po ba ang lahat? Alam ko, yung lahat gusto, relax lang, chill-chill lang ang buhay. Chill-chill lang ang buhay. So, purihin po ang Diyos at magkakasama tayo ngayon para mag-relax, Alam niyo po, talaga we live in a generation na kung saan we love comfort, We love comfort, we love convenience, and we love control. Ito yung buhay natin Gusto natin, sabi ko nga, yung relax lang, chill lang. Sabi dito, we follow when it's easy, we commit when it's beneficial, and we quit when it costs too much. Di ba ganun? Pag sobra na yung hinihingi sa atin, nagko-quit tayo doon sa mga bagay-bagay. In our spiritual life, hindi po chill-chill lang ang buhay, Especially in following Jesus. Sabi, following Jesus requires sacrifices. Naniniwala po ba kayo noon? Pag nag-follow tayo sa ating Panginoon, may mga sakripisyo tayo na gagawin. Amen po ba? Kasi ito po yung scripture na pag-uusapan natin ngayon. In Matthew 16, verse 24 to 25. Nakalagay na po ba? Ito yung title natin na The Great Exchange. Malalaman natin mamaya kung bakit The Great Exchange yung title. So, Matthew 16, 24 to 25. Paki plus nga po. Ang sabi dito, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. May sacrifices, po? Sabi daw, kung gusto niyong sumunod sa akin, sabi ni Jesus, kalimutan niyo yung sarili, Pasanin niyo yung cross araw-araw. Saka kayo sumunod sa akin. Ang bigat, po? Talagang may mga sacrifices sa ating pagsunod sa ating Panginoon, So, imagine po, na nasa isang place kayo na kung saan nandun kayo sa harap ng isang exchange counter. Alam niyo yung exchange counter? Doon sa mga mall, may mga exchange counter, di ba? Pag yung nabili mo, sira, di ba, pupunta ka doon, papapalitan, meron ganung lugar exchange counter, o kaya ayaw mo, o mali. So, pupunta ka doon. Imagine na andun kayo, pero itong lugar na exchange counter na ito na pinuntahan mo, there are no price tags, no cash register. There is only one sign that reads, Life Exchange. All transactions final. Pagpapalit daw yung buhay. Life exchange and all transaction. Mapapaisip ka, Nandun ka sa harap ng exchange counter na yon. At when you step forward, the question is not what do you want. The question is, what are you holding? Ano ba yung gusto mong ipagpalit? Ano ba yung gusto mong ipagpalit sa buhay? Some of you are holding success. Kaya niyo bang ipagpalit yun? Some of you are holding shame, or some of you are holding control, and some of you are holding pain. At sabi doon sa counter, sabi doon, the voice behind the counter says, place your life here. Ilalagay ba natin yung buhay natin doon? Ipagpapalit natin. Sabi, place your life here. Not part of it, not the broken parts, but all of it, all of your life. Ilalagay mo doon sa exchange counter. So, medyo mag-aalala ka. Nandun ka sa harap at yung buhay mo, i-exchange mo. Mag-aalala ka. Bibitawan ko ba yung buhay na ito para ipalit sa isang something greater? Pero above that counter, nakasulat doon, in bold letters, ang sabi doon,
Whoever loses their life for me will find it. Ipagpapalit nyo ba yung buhay nyo na sinasabi ng ating Panginoon? Whoever loses their life will find it. Makakasumpong kayo ng buhay kapag isinuko nyo sa Diyos. Ano? Ang hinihingi ng Diyos, hindi naman distraction sa buhay mo. It is an exchange. Ano? Yung old self mo, yung identity mo, i-exchange mo sa Panginoon. Yung control mo, i-exchange mo for His Lordship. Yung our comfort, i-exchange natin for His calling. Ano? And our temporary life, we exchange for eternal life. Ito yung hinihingi sa atin ng Panginoon doon sa message na binasa sa atin. Kaya ang tanong ng Panginoon, you want to follow me? Susunod ka ba sa akin? Sabi, okay. Pero nakalagay doon, sabi, deny yourself. Take up your cross and follow me. May sakripisyo po doon sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kung sinasabi nyo na chill-chill lang yung pagiging Kristiyano, hindi po. Kasi hindi pwedeng tayo yung naglilingkod na maligamgam, ano? Yung lukewarm. Kung minsan mainit, kung minsan hindi. Sabi ng Diyos, pag maligamgam kayo, sabi niya, isusuka ko kayo. Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, totohanan. Hindi pwedeng magalaw o balingbing pa yung balingbing. So, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ngayon, susunod ako, bukas hindi. Ayaw ng Diyos na maligamgam yung lukewarm. Sabi niya, isusuka ko kayo. Pero sinabi naman doon, kung may sakripisyo, hindi niya naman itinago yung reward. Sabi niya, those who loses his life for me will find it. Makakasumpong ng buhay ang taong magsusuko nito sa akin. Ito yung tanong, sabi dito, what are you still holding that Jesus is asking you to lay down? Ano pa ba yung naghihinder sa inyo para makapaglingkod sa Diyos? Ano pa ba yung hinihingi ng Diyos sa inyo na isusuko nyo para makapaglingkod sa Diyos? Kung minsan, hindi tayo makapaglingkod ng totohanan eh. May something na kung saan hindi tayo makahakbang. Ano pa ba yung mga hindi natin na isusuko sa Panginoon? Marami pa tayo hindi nasusuko sa Panginoon. Kaya hindi tayo makapaglingkod. So, kung titingnan natin, Jesus exchanged His life for our life. His death for our salvation. Nagkaroon ng exchange, ano? Yung buhay niya para sa buhay natin, para sa kaligtasan natin. Kaya ang sabi dito, no? Let me read again yung verse natin. Sabi dito, then Jesus said to His disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. These words are not warning to avoid, but this is an invitation to live. Invitation ng ating Panginoon sa atin to. So, bakit Great Exchange ang title? Number 1, sabi dito, deny yourself. Ang sabi dito, this is the exchange of control. Pag dininay mo yung sarili mo, kinalimutan mo ang sarili mo, ibig sabihin, you are not in control anymore of your life. Jesus will be in control. Diba yung nabanggit ko nung minsan tumayo ako dito, yung Jesus takes the wheel. Yung kanta ni Carrie Underwood. So dapat, hindi ko pa rin kakantayin. Sample. So dapat, si Jesus na yung nagko-control ng buhay mo, siya na yung driver ng buhay mo, siya na yung chopper ng buhay mo. Diba? Yung kanta ng Papuri Singer,
Si Jesus ang tsuper ng buhay, dito ka na sumakay. Dahil ang biyahe ay panghabang buhay. Di ba? Ayoko pa rin kantahin na, baka mapilit nyo ko. So ito po yung dapat natin gawin, ano? Dapat, we should exchange our control to Jesus' control, ano? You deny yourself. Ibig sabihin, hindi naman pag kinalimutan natin yung sarili natin, we are not denying our value. Alam niyo po ba yon? But we are denying the false version of ourselves. Shaped by fear, by pride, and by sin. Ibinabalik natin talaga yung tunay na tayo. Kung paano tayo nilalang ng Diyos, kung paano yung gusto niyang mangyari sa atin. Kaya yung denying yourself, hindi inaalis yung value natin, kundi nire-restore ng Diyos yung tunay na value natin. Natatandaan nyo nga si Gideon, nung sabi kay Gideon, siya yung lalaban at sasakop doon sa mga Midianites. And sabi ni Gideon, I'm the weakest link, no? We are the weak in the clan at yung pamilya namin, yung pinakamahina. Bakit kami yung inaatasan mo, Panginoon? Pero sabi niya, Gideon, you are a mighty warrior. Yung kanyang identity, binago ng Diyos. So tayo ganun din, ano po? Bago tayo makapaglingkod ng totohanan sa Diyos, kailangan mabago yung identity natin. From si Gideon, from the least to a mighty warrior. So ito tayo. So, denying yourself is binabago ng Diyos yung identity mo para magamit ka niya ng totohanan. Hindi para mawala yung value mo. Ano? Kuminsan, ito yung nagiging problema sa atin, ano? Yung bang lagi nating masyadong pinahalagahan yung sarili natin. Kuminsan, ayaw nating tumanggap ng pagkakamali. Naranasan niyo na bang sa kumpanya o sa trabaho, nagkamali ka sa trabaho, inamin nyo that I committed wrong? Kuminsan, yung trabaho mo, it's a stake pag inamin mo. Pero ito yung pagkatawag sa atin na Panginoon, no? Choosing our integrity over doon sa mga bagay na kung saan natatakot tayo, no? Kuminsan, yung mga kasama natin, may idea na magaganda, pero hindi mo matanggap dahil sinasabi mo sa sarili mo na mas magaling ka sa kanila. You have to deny yourself, ano? Ito yung kailangan natin. Kailangan natin yung buhay na binago ng Diyos, ano? Mas pipiliin natin sa trabaho, mahirapan, kaysa mandaya sa trabaho. Ano? Kuminsan, ito yung kailangan talaga natin. Choosing forgiveness and kindness. Kuminsan, iniisip mo, very unfair. Ang hindi nang ginawa sa akin, pero magpapatawad ako, ganun. Is valuing others above ourselves, ano? Ito yung kailangan natin. We have to value others. Ito yung denying ourselves. Hindi na natin tinitinang yung sarili natin, ano? Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi na po tayo nakatingin sa sarili natin. We have to deny ourselves because we change the control of our lives to Jesus. That is the change of control. Denying self means saying no to pride, saying no to sin, saying no to comfort when obedience demands sacrifices. Ito yung dapat gawin natin. Kaya nga, may mga sakripisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi sa Galatians 2:20, ang sabi dito, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I no longer live, but Christ lives in me. Amen? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na. Christ lives in me. Hindi na ako yung nabubuhay sa sarili ko. And in sa Proverbs 3, chapter 5,
chapter 3, verses 5 to 6. Ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Lean not your own understanding. Hindi pa rin sa atin. Sa Diyos pa rin, Ito yung dapat nating matutunan sa ating paglilingkod sa Diyos. Maraming beses kasi, lagi nating tinitingnan yung sarili natin. Ako. But hindi na po tayo ngayon ganon, mga kapatid. Ang sabi doon ingat, you have to lose your life for Jesus, Mahirap kasi na sa ating paglilingkod, yung itinataas natin yung ating sarili. Alam niyo ba kung bakit si King Saul nawala sa pwesto? Dahil nung inutusan siya ng Diyos doon sa mga Amalekites na sakupin yon at patayin lahat nung naandoon. Ano yung ginawa niya? Yung hari, binihag niya yung magagandang tupa at baka, itinabi niya. Pero ang sabi ng Diyos, lahat lilipulin mo yung kailangan, patayin lahat. Pero naiwan yung mga yon. Kaya nagalit sa kanya yung Panginoon. Through Prophet Samuel, ang sabi niya, through Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. Ang sabi kasi ni King Saul, iaalay ko itong magagandang tupa, itong matatabang tupa na to sa Panginoon. Pero hindi iyon yung utos ng Panginoon. Ang problema, hindi dahil weak si Saul, kaya siya nawala sa pwesto. But the problem is, he would not surrender control. Yung problema, hindi niya sinurrender yung control sa Panginoon. Yung dapat nating lagi matandaan. We have to deny ourselves. We have to exchange our control sa Panginoon. And secondly, ang sabi doon, taking up the cross. So, if you want to follow me, you have to deny yourself, take up the cross. Ano yung taking up the cross? The exchange of comfort. Ibig sabihin, yung pasanin mo yung krus mo araw-araw. Yung comfort na nasa iyo, i-exchange mo. Hindi ibig sabihin naman na pinahirapan mo yung sarili mo, pero sabi dito, the cross is where comfort dies and obedience begins. Nung unang panahon, pag nakikita yung cross, pag may pasang kang cross, it means death. Tinatawag kayo ng Diyos araw-araw para mamatay sa inyong sarili. To die for yourself, Yung mamatay kayo, yung buhay nyo na inaari nyo sa inyo, dapat inalis nyo na sa sarili nyo. We are God, We are for God. Ito na yung pagkatawag sa atin. We have to lose ourselves para makapaglingkod ng totohanan sa Diyos. Kasi kung minsan kaya tayo hindi makapaglingkod, hindi tayo makausap, lagi nating tinitingnan. Ano ba yung mapapala ko sa bagay na ito? Ano ba yung makukuha ko? Ano ba yung tawag doon? Privilege. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, hindi natin tinitingnan. Ang mahalaga ay makasama natin ang Panginoon. Pero naandun naman yung reward na sinasabi niya, that whoever loses his life from me will find it. Ang paglilingkod sa Diyos, talagang hindi biro-biro. Marami kayong isinusurrender, Katulad ngayon, nandito kayo sa church. Dapat may mga small discipline, small sacrifices kayong ginagawa na dapat natutulog kayo sa bahay, pwede kayong tanghali na gumising, di ba? O pwedeng nasa mall kayo ngayon. But naandito ngayon. There are small sacrifices na ginagawa nyo
sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano, you have to give yung control, to give our comfort sa ating Panginoon. Yung comfort na kung saan, sabi dito, you have to serve when you are tired. And practically, araw-araw, may mga discipline tayong ginagawa as a Christian. Ano? Sabi dito, you wake up early for prayer. Na kung minsan, gustong-gusto mong matulog, pero sinusurrender mo yung buhay mo, yung control mo, ibinibigay mo. You wake up early for prayer. You set aside the social media in reading the scripture. Ano? May mga small discipline tayong ginagawa na kung hindi natin gagawin, hindi tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon. So, yung comfort, ini-exchange natin. We have to take up our cross daily. Because we exchange our comfort for His calling, nire-redefine niya yung ating identity. Binabago niya yung identity natin para sa ating Panginoon. Kasi kung hindi natin gagawin yon, magpapatuloy pa din tayo sa sarili natin. Mamumuhay pa rin tayo sa sarili natin. Sabi nga ni Pablo sa Corinthians 15:31, I die daily. Sabi niya, I face death every day, yes. Just as surely as I boast about you in Christ Jesus, our Lord. I face death every day. Mamamatay tayo araw-araw sa Panginoon. Papatay natin yung ating sariling kagustuhan, pero ibibigay natin yung kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi ito yung kailangan natin, sa ating paglilingkod. Yung comfort natin. Katulad ni Daniel, nang magkaroon ng decree na dapat ang mananalangin lang kayo dito sa hari na si King Darius. Pero anong ginawa niya? 3 times pa rin siyang nanalangin at nakikita ng maraming tao. Kaya siya itinapon sa lion's den. May mga compromises na darating. Pwede namang gawin ni Daniel na tahimik lang manalangin, huwag ipakita, magtago. Pero mas pinili ni Daniel ipagpalit yung comfort. He take up the cross. Mas pinili niya yung manalangin 3 beses isang araw sa kanyang Diyos at hindi kay King Darius. Kaya natapon siya sa lion's den. Pero alam niyo yung nangyari, di ba? Yung istorya. Alam ko yung kanta na there's another in the fire. Yung parang yung itapon yung 3, si Shadrach, Meshach at Abednego. There's another in the fire. So may isang tao na nandun sa loob daw. Hindi siya tao, but yon ang Diyos. Yung nagligtas kay Darius, na nagligtas kay Shadrach, Meshach at Abednego. So, hindi ka magko-compromise, pero sasagipin ka ng Panginoon doon sa mga bagay na gusto mong gawin. Kahit na dumating sa pagkakataon na itapong ka na doon sa lion's den. Kasi ito yung paglilingkod na dapat nating gawin. Yung obedience na hindi mo kailangan ng applause. Marami sa atin, nag-iintay ng palakpak, ng tapik na sabihin, magaling ka. Pero hindi na natin kailangan yan, mga kapatid. Ang hinihintay natin, yung well done ng Panginoon. Amen? Maaaring sa buhay na ito, hindi napapansin yung mga sacrifices mo. Yung sacrifices mo sa church, yung sacrifices mo doon sa trabaho, yung sacrifices mo sa pamilya mo. Maring hindi napapansin yan at walang nagpapasalamat sa iyo. Pero binago na tayo ng Panginoon, Yung comfort na gusto nating maranasan, in-exchange natin sa Panginoon. You have to take up your cross daily. And number 3, ang sabi dito, follow me.
Follow me? The exchange of direction. So, susunod tayo sa Panginoon, hindi na tayo susunod doon sa sarili natin. Ano po? This is the exchange of direction. Yung i-give up mo na yung right mo to choose your path. Ibinigay mo na siya sa Panginoon. Katulad nga yung sinasabi ko na si Jesus na yung magkokontrol ng manibela ng buhay mo. Kung minsan, nakasakay siya sa buhay natin, pero ikaw pa rin yung nagkokontrol. Ikaw pa rin yung nagmamanibela ng buhay mo. Pag hindi align sa gusto mo, yung gusto ng Diyos, hindi ka susunod. But we have to give 100% of our life to Jesus. Ano? Kailangan nating tunay na maglingkod sa Diyos. Kailangan yung direction na pinapalo natin, yung direction niya, ano? Kailangan nagpapatuloy tayong sumunod sa Kanya. Maaring marami tayong problemang daraanan sa pagsunod sa Kanya. Pero nakita niyo naman ang reward. Those who lose his life for me will find it. Siya'y makakasumpong ng tunay na buhay. Maraming beses nagtatanong tayo bakit empty yung buhay natin. Kahit umaattend tayo sa church, kahit na nandito tayo naglilingkod. Kasi dapat 100% ng isuko mong buhay. Hindi yung pabago-bago ka sa pagsunod sa ating Panginoon, ano? We should exchange our plan for His purpose. Pakisabi nga sa katabi mo, we should exchange our plan for His purpose. Yung plano natin, babaguhin natin for His purpose. Ano? Dapat sumusunod tayo sa ating Panginoon. Katulad ng isang sheep na sumusunod sa shepherd. Diba kaya nawala yung isa sa 100, natira yung 99? Dahil hindi nakinig sa boses ng Diyos. Ano? So, tayo dapat yun yung gagawin natin. Ano? Makikinig tayo lagi sa boses ng Diyos para hindi tayo mawawala. Ano? Kasi kung hindi tayo makikinig sa Kanya, kahit na andito tayo sa church, kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi yung attendance sa church ang mahalaga, hindi yung mga ginagawa natin dito. Kasi kahit umattend ka, kumakanta ka dito, kung empty ka, may problema. Kung empty yung buhay mo, may problema. Kasi, yun nga lagi ko sinasabi, you may be busy with the kingdom, but not with the king. Kailangan maging busy tayo sa ating Panginoon. Ano? Kaya nga, kung i-extend natin yung ating direction, sabi dito, we follow Him when the road is unclear. We follow Him when it leads to uphill, and we follow Him when it leads to the cross. Wala nang sukuan, wala nang balikan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano? Kung disciple tayo, we should not ask, where is this going? But we will say, if Jesus is there, I am going. Basta kung naandoon yung Panginoon, pupunta ako. Hindi ko nang tatanungin kung saan, kung ano, kung kailan. Kung naandoon yung Panginoon, pupunta ako. Kailangan nating sumunod sa ating Panginoon at maglingkod sa Kanya ng totohanan. Because kung hindi natin gagawin ito, mawawala tayo. Kahit na sinasabi natin na patuloy tayong umaattend sa church, patuloy tayong nandito, it's a personal thing, it's a personal relationship. You should be busy with the King, not only with the kingdom. Ano? Kaya dapat magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. And lastly, losing life.
This is the exchange that changes everything. Ano? Ang sabi dito, whoever loses their life for me will find it. There's a great paradox, ano? Losing to win. Kakaiba na. Laging kakaiba talaga yung Panginoon, ano? Laging kakaiba siya. Losing to win. Kung titingnan natin, kailangan talagang yung buhay natin, ano, ibigay natin, we should lose our life para makita natin yung tunay na buhay. Yung buhay na gusto natin dito, yung buhay na material, yung buhay na kung saan gusto natin, yung comfort and everything, isusuko natin sa Panginoon yan. The word says, protect yourself, promote yourself, preserve yourself. Ito yung sinasabi ng mundo eh. Pero ang sinasabi ni Jesus, surrender yourself. Lose yourself. Give yourself. Ito yung sinasabi ng Panginoon, ano? Ito yung kailangan natin sa ating paglilingkod, ano? Kailangan talaga total surrender, ano? Hindi yung kung ano lang yung makakaginhawa sa atin. Maraming beses ito yung ating pinangahawakan eh. Maraming beses ito yung sinusunod natin, yung comfort. Pero iba yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. If you want to follow me, you must deny yourself. Take up your cross and follow me. Sabi sa John 12:24, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. A seed must fall into the ground and die before it can produce life. Ano? Kailangan nating mamatay. Mamatay yung ating mga sariling kagustuhan, yung ating comfort, mamatay yung pansarili nating gusto. At sundin natin yung kagustuhan ng ating Panginoon. Ano? Dahil pag nangyyon, parang yung buto na nalaglag, if you buried it, it multiplies. Kung gusto nating lumago, ano? Kailangan nating mamatay sa sarili natin. Kailangan yung pansarili nating comfort, kalilimutan natin, lagi nating iisipin yung iba, lagi nating iisipin yung Diyos. Hindi yung pansarili. We have to die every day. Sabi dito, when you cling to your life, you lose purpose. But when you surrender your life, you find meaning. And when you lose your life to Christ, you gain eternity. Ito yung kailangan talaga natin, ano? If you lose your life for Christ, you gain eternity. Anytime pwede tayong kunin ng Panginoon, ano? Sabihin mo na mabubuhay ka ng 100 years. Pero mamamatay ka pa rin, ano? Kuminsan nga, tayo sabi, gusto natin ng mahabang buhay. Gusto natin ng mahabang buhay. Eh, may nadinig ako doon sa internet, sabi niya, gusto mo na mahabang buhay, gusto mo mabuhay 120, 150 years? Eh, kawawa ka naman, sabi. Patay na lahat ng kaibigan mo, ikaw buhay pa. Totoo naman, di ba? Sabi. Gusto nating mabuhay ng mahaba dito sa mundo. Pero kami sa may katotohanan, ano? But we want to live yung long life, ano? But eventually, kahit pa 200 years ka, eh mamamatay rin tayo and we are preparing for eternity, ano? That what you are doing here on earth will echo to eternity. Ito yung bagay na kung saan lahat ng ginagawa mo, isusulit natin sa Diyos, ano? Kaya nga, we should exchange our life to God. We should exchange our control, our comfort, our life to God, ano? Dahil ito yung kailangan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8,
But whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Alam niyo yung status ni Pablo bago maging Kristiyano, napakatindi, di ba? He is a leader siya ng mga soldier, maganda yung katayuan niya, maganda yung position niya, and everything. Pero sabi niya, lahat na yun, katsara na lang lahat yun, garbage na lang daw lahat yung mga bagay na nagain niya nung hindi pa siya Kristiyano. Pero nung makilala niya yung Panginoon, sabi niya, I consider them a garbage that I may gain Christ. Tayo ba hanggang ngayon, niyayaka pa rin natin yung mga material na bagay? Kasi kung niyayaka pa rin natin yon, hindi natin mararanasan yung tunay na buhay. Kasi si Pablo, isinuko niya lahat, Isinuko niya lahat para sa Panginoon. At kung tayo, ganun pa rin tayo na yumayakap doon sa material things, hindi natin mararanasan yung naranasan ni Pablo, Sabi dito, God can feel only what are you willing to release. Naniniwala ba kayo doon? Kung sarado yung kamay nyo, para bang sa pagbibigay, hindi pwedeng lagyan ng Panginoon yan. Hindi ka pwedeng sumalo, sarado Sabi dito, it only feel what you are willing to release. So pag binuksan mo ng konti lang yung masasalo mo. Nagbukas ka ng half lang yung masasalo mong pagpapala. But pag inopen mo siya, unlimited yung masasalo mong biyaya mula sa Panginoon. God can only feel what are you willing to release. Ano ba yung kaya mong i-release para sa Panginoon? Kaya mo bang i-release yung mga bagay na nasa iyo ngayon, mga material things para sa Kanya? Pag tinawag ka kasi ng Panginoon, 100%. Parang si Matthew, A tax collector. Alam naman natin nung unang panahon, pag tax collector ka, napakayaman mo, Pero nang tinawag ng Panginoon, iniwan niya yung tax collector booth niya at sumama siya sa Panginoon. Hindi niya na binalikan yung lugar na yun, Ito yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon, We have to offer our lives, Nagtatrabaho tayo sa Dubai, gusto nating guminhawa yung buhay, gusto nating guminhawa yung mga mahal natin sa buhay sa Pinas. Walang problema po dyan, Pero pag nauuna na yan sa paglilingkod sa ating Panginoon, pag nagiging priority mo na yan para sa Panginoon. Sabi nga, doon sa Bible, yung those who love their mother and father and friends more than me is not worthy of me. Hindi kayo karapat-dapat sa akin pag may mas mahal kayong iba. Si Jesus lang ang una sa buhay natin. Amen po ba? Ang lahat, secondary na lang lahat. Lahat secondary. Uunahin natin yung ating Panginoon. Ang lahat ay secondary na lamang. Today, Jesus is not asking, what are you giving up? He is asking, what life are you ready to receive? Ano ba yung gustong buhay na gusto mo? Ano ba yung gustong buhay na maranasan mo ngayon? Kasi kung titingnan natin, parang ang unfair naman ni Lord, ang tindi ng hinihingi sa atin. Sabi, kalimutan daw yung sarili, pasanin yung cross araw-araw. Deny yourself. Ang hirap, parang ang hirap gawin naman, araw-araw gagawin natin yon. Kalimutan yung sarili at pasanin yung cross araw-araw. Pero kung titingnan natin si Pablo sa tindi ng naranasan niya, in Philippians, anong sabi niya? Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Kailan siya sinabi yon? Noong daan yon siya sa Roman prison.
Nasa kulungan niya nang sabihin niyang, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Nasa lukulungan. So, pwede nating maranasan yon na maging masaya despite nung mga persecution, despite nung mga nahihirapan tayo. Bakit? Ano yung sikreto ni Pablo? Ano kaya yung sikreto ni Pablo? Ang sikreto niya is in Psalms chapter 16:11. In your presence, there is fullness of joy. Kasama ni Pablo ang Diyos sa kulungan. And in His presence, there is fullness of joy. Kahit dumadaan ka sa trials, kahit may mga problema ka ngayon, kahit hindi pa natatapos ang isa, dumating na naman ang ibang trials, eto na naman. In God's presence, there is fullness of joy. Sabi nga, kaliwali pa rin yung mga problema na yan. Ano? Kasi pag nasa presensya, katulad ni Pablo, kung may mga pinakamahirap na lugar o sitwasyon, yun yung nasa kulungan ka. Dahil wala kang sariling desisyon doon, lahat ng itutos sa'yo gagawin mo, hindi mo nakikita yung kalayaan, hindi mo magagawa yung gusto mo. Pero sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. At inulit niya pa, again, pinakadiin-diin niya pa, again, I say it again, rejoice. So pwede tayong magalak sa ating paglilingkod kahit na sinasabing you have to deny yourself, you have to take up your cross. Because in His presence, what? There is fullness of joy. So purihin po ang Diyos sa pagkakataon na yun na ipinakita sa atin ni Pablo na sa presensya niya, laging may kagalakan. Mararanasan lagi natin ng Diyos kung lagi natin siyang hahanapin, kung lagi tayong magtitiwala sa Kanya. Magsaya tayo po tayo. Let's stand all. Tayo po tumayo, tayo magtatapos na. Following Jesus is not free. Ano po? It costs something. Mabigat yung hinihingi sa atin ng Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya. It costs your control. It costs your comfort. It costs your old identity. It costs the life you thought was yours. So, talagang isusuko mo yung buhay mo sa ating Panginoon. The cross is costly, but it's also the door to life. Mabigat yung hinihingi ng Panginoon. May itataya ka talaga. Nagtaya na ba tayo ng buhay sa ating Panginoon? May itinaya na ba tayo sa ating Panginoon? Kung wala pa tayong itinataya para sa Kanya, this is the right time, mga kapatid, na magtaya tayo ng buhay para sa Kanya. Kasi sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay na nandito, temporary lang. At darating yung time, magsusulit tayo sa Panginoon, haharap tayo sa Kanya. At ang tanong ng Diyos, ano ba yung itinaya mo para sa akin? Nagtaya na ba tayo ng buhay sa Diyos? Kung gusto nating matutunan yung tulay na kalayaan, yung true joy and true identity, magsuko tayo ng katotohanan sa ating Panginoon. Isuko natin ng tunay yung ating buhay sa Panginoon. At mararanasan natin ang tunay na kagalakan. Ngayon, nakatuloy tayo, gusto nating papasukin ng Diyos sa ating buhay. And He is saying today, lose your life for me and find it. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We are very thankful, O God, na nalaman namin, Panginoon, kung ano yung dapat namin gawin, dapat namin i-sacrifice sa paglilingkod sa iyo. May mga sakripisyo, Lord, but
we are praying, Panginoon, give us the strength, the wisdom to do your will, O God. Alam namin, Panginoon, na yung buhay na ito na bigay mo ay hiram lamang, Panginoon. Anytime, pwede mo itong kunin, Panginoon. But we are praying, Panginoon, sa panahon na kukunin mo ito, maging handa kami, Panginoon, na humarap sa iyo. We are praying, O God, na each and every one of us here, Panginoon, ay magsuko, magtalaga ng buhay sa iyo, O God. Na makapag-commit yung bawat isa, Panginoon, sa iyo. Because we believe, Panginoon, yung tunay na paglilingkod is 100% na susunod kami sa iyo, Panginoon. That you will be in control of our lives, O God. Na ikaw yung magmamaneho ng aming buhay, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil nakilala ka namin at naniniwala kami, Panginoon, nasasamahan mo kami, Panginoon. At patuloy naming mararanasan yung kagalakang mula sa iyo. Because in your presence, O God, there is fullness of joy. Hallelujah, Jesus. At tunay naming mararanasan ang tunay na kagalakan nagmumula sa iyo, O God. Panginoon, maraming salamat po. Nawa yung bawat isa, Panginoon, ay kinausap mo, Panginoon. And we are praying, Panginoon, and I'm praying na yung bawat isang narito ngayon ay magsusuko at magtatalaga ng buhay para sa iyo. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.